Shoutout mga kami Kuya Mikoy. Parehas yung channel. Anong channel niyo po? Kuya Barbero TV. Tapos Kuya sa kanya Barbero TV. Sa kanya ay JC the Barber. Yan, yung YouTube niya. Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV. Please support po. Also kay JC the Barber. Yan. Ganda ng dali oh. Ganda ng dali pa nga. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Siyempre, this is Kuya Barbero TV once again. So sa araw na ito guys, meron na naman tayong pag-uusapan. At siyempre, itutuloy lang po natin yung ating napag-usapan kanina tungkol dun sa problema na kinakaharap ni Kalingap Mikoy. Siyempre guys, bago natin simulan yung ating video, bago natin simulan itong maiksing reaksyon, gusto ko munang pasalamatan yung ating kababata, ating kaibigan na si Kalingap Rob, na siya po ang dahilan kung bakit tayo nakakapag-reaksyon, bakit tayo nakakagawa ng ganitong mga content. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po tayo makakabalik sa pagre-reaksyon na ito. At syempre gustong gusto ko na mapasalamatan din, hindi lang si Kalingap Rob, kundi yung kanyang pamilya, na suportado si Kalingap Rob sa kanyang advokasya ng pagtulong. At doon po tayo natutuwa guys sa ginagawa ngayon ni Kalingap Rob, yung kanyang adventure, yung kanyang charity, kasabay ng kanyang adventure, nandun pa rin yung pagtulong niya sa may hirap, hindi pa rin niya nakakalimutan. At nakakatuwa guys, no, isa rin sa magandang nangyari is syempre baka meron din po tayong ma-scout na mapuntahan ni Kalingap Rob at maaari na matulungan din niya habang siya po ay nasa mga adventure vlog, no? May message po tayo ni Kalingap Rob na mapuntahan din yung aking natagpuan na isang mahirap na tao na maaaring matulungan din po ng Team Kalingap. Siyempre, sa pamumunayan nila Kuya Val, nila Kalingap Rob at ng kanyang pamilya. Kaya gusto natin na special mention natin sila dito. Bago natin pag-usapan to guys, siyempre gusto kong pasalamatan yung mga Team Mikris na palaging nakasupport kay Kuya Barbero TV, Team Franjoy, Team Edsy at Team Jobcard, no? So sa araw na ito guys, pag-usapan na natin at ituloy na natin kung ano nga ba yung mga problema na kinakaharap naman ngayon ni Kalingap Mikoy. Kasi kanina, napanood natin, nabasa natin, iba't ibang reaksyon, iba't ibang komento yung nababasa natin tungkol kay Kalingap Mikoy. At syempre bilang reactor, bilang kakilala ni Kalingap Mikoy, syempre gusto natin na mabigyan ng reaksyon at linaw kung bakit kasama-sama ni Kalingap Mikoy yung kanyang mga team na tinatawag. Meron kasing mga kasama si Kalingap Mikoy doon sa kanyang vlog na ito naman yung kini-question ng maraming mga viewers. Actually, mga viewers yung kumu-question, hindi naman yung mga reactor, no? Ilalabas natin yung mga reactor kasi wala naman sila mga negative thinking kay Kalingap Mikoy. Ang totoo, ang nagiging problema minsan ay yung ilan sa mga viewers na pinag-iisipan si Kalingap Mikoy o nadja-judge si Kalingap Mikoy. So, sa video na ito guys, pag-uusapan natin yun. Huwag kayong magagalit kay Kuya Barbero TV kasi gusto lang natin na balanse yun, timbangin yung mga bagay-bagay dahil part po ito ng pagre-reaksyon ni Kuya Barbero TV. No, so, ang nakita natin dito kung bakit kasama-sama ni Kalingap Mikoy yung kanyang mga team. As for Kalingap Mikoy, nakakwentuhan na kasi natin siya at napag-usapan na namin yung tungkol dun sa kanyang team nakaraan pa, no? So, naitanong ko na rin ito kung sino yung mga kasama niya at bakit nakasama yon. So ang nabanggit kasi ni Kalingap Mikoy is yun po ay mga kaibigan niya talaga. Kumbaga parang tinatawag niya yata yung mga childhood friend. And then yun po ay mga kagrupo niya sa sayaw. Kasi nga bata pa lang yata siya, mga kasama na niya ito dun sa kanyang sayaw. Lalong-lalo na si Papa Ian. At kung bakit kasama-sama niya yun, syempre alam naman natin na sila yung nagiging tagabuhat ng bigas, tagabuhat ng grocery, nagiging cameraman at nagiging taga-bili ni Kalingap Mikoy or nagiging assistant ni Kalingap Mikoy. Siyempre mahirap nga naman na mag-isa lang siya dun sa kanyang beneficiary, kailangan niya ng kasama-sama. Pero ano nga ba yung dahilan? Ano nga ba yung dahilan kung bakit niya nga naman kasama-sama iyon? Unang-una guys, as for Kalingap Mikoy, nakakwentuhan natin ito dati pa, no, na meron talaga siyang iniinda. Meron siyang iniinda na karamdaman sa part ng abdomen natin pababa na hindi ko pwedeng sabihin. Maliban lang kung sasabihin niyo ni Kalingap Mikoy. Pero yun yung pagkakabanggit niya sa atin. Meron siyang part na hindi pwedeng mapuwersa
o hindi siya pwedeng magbuhat ng mabibigat dahil baka mapuwersa yung kanyang abdominal kasi magkakaroon yun ng pain at baka mas lumala pa yung maging problema ni Kalingap Mikoy. Kasi kaya nga minsan hindi siya makasama dun sa gym or pagbubuhat nila Kalingap Rob, kumbaga alalay lang siya sa pagbubuhat o di kaya hindi na talaga siya makapagbuhat gawa nga nung iniinda niya, no? Kaya nga nandito rin siya sa diet gawa ng siguro baka nagpapagaling rin doon sa nararamdaman niya. Kaya minsan ang tendency ng tao, tayong mga tao, minsan na-judge natin siya naka-base lang tayo minsan dun sa nakikita natin. Minsan dun lang tayo tumitingin. Kung ano yung nakikita natin sa kanya, kung ano yung parang hindi maganda sa paningin natin, yun lang yung pinupuna natin. Pero yung mga gandang mga nagagawa natin, minsan hindi yan nakikita. Para bang sinisilipan lang natin ng mali. Pero ang totoo, may dahilan kung bakit ginagawa iyon ni Kalingap Mikoy. At syempre guys, ang point of view lang naman natin dito, hindi rin naman tayo sure na hindi alam ito ni Kalingap Rob. Kaya baka sabihin ng ilang mga viewers, kasi yung mga viewers naman talaga minsan yung nagsasabi na si Kalingap Mikoy ay bakit ganito yung kasama, bakit ganyan. So minsan hindi na naiintindihan ng mga viewers na merong mga behind the camera at merong mga confidential na usapan na hindi na natin saklaw o hindi na natin dapat silipin pa. Kasi baka meron silang usapan ni Kalingap Rob na yun yung mga kasama niya muna pansamantala kung bakit niya nakakasama iyon dahil merong dahilan. Baka alam yun ni Kalingap Rob or baka alam rin ni Kuya Val yung bagay na iyon, hindi lang natin alam at hindi lang rin sinasabi sa atin. So normally, ang nangyayari kasi sa atin kapag nakikita natin na may nalalabag na rules, minsan ang nagiging target natin is sitahin agad yung isang bagay na alam naman nating mali. Totoo naman, maganda naman na talagang sitahin or kaya i-clear yung mga bagay-bagay dun sa isang tao na nakakagawa ng mali, pero in a positive way. Sana guys, no, lalo na dun sa mga viewers na nanonood minsan at minsan sinisilip si Kalingap Mikoy or minsan ginajudge siya, no? Minsan ang pangit na ng mga salita, minsan behind the belt na yung mga sinasabi. Minsan isipin din natin na hindi natin lahat alam ng kwento o ng pagkatao ng isang tao. Minsan nagbe-base lang tayo dun sa mga sabi-sabi, mga haka-haka, pero yung katotohanan hindi talaga natin alam. Kaya maging maingat din po tayo mga viewers kasi kung ano yung tinatanim natin, yun po yung inaani natin. Kasi kung inaani natin ay hindi maganda, tandaan natin yung ibubunga niyan hindi rin maganda. Kaya instead na magtanim tayo ng sama ng loob, instead na i-judge natin yung isang tao, bakit hindi natin tingnan yung isang positibong pananaw, no? Baka ito pa yung makatulong sa isang tao na maitama yung pagkakamali niya. Kasi merong paraan ng pagtatama ng mali sa isang tao. Hindi kailangan na sarkastiko, hindi kailangan na violente, or hindi kailangan na sitahin mo yan in a way na gusto mong makilala lang or what. No? So kasi yun yung nagiging problema minsan sa mga viewers. Ang nangyayari is kinukomentuhan nyo kaagad si Kalingap Mikoy ng hindi maganda. Although nangyayari nga rin yan kay Kalingap Rob diba? Pero sana guys, maging maingat din po tayo sa paraan ng ating pagkukomento kasi baka nakakasakit na tayo ng damdamin ng iba pero hindi natin alam yung isang bagay na nangyayari. Minsan ginajudge na lang natin. Kaya sana guys, no, maging maingat din po tayo at ang paraan po sana ng pagkukomento natin kung gusto nating maituwid si Kalingap Mikoy is yung nasa tamang paraan. Meron naman po mga tamang paraan ng pagkukorek sa isang tao, no, which is nandiyan yung social media, personal message, o kaya tawagan or i-call o ipaabot sa malapit na kaibigan para malaman niya yung kanyang pagkakamali. At syempre guys, gusto rin natin na sabihin sa video ito na suportahan nyo rin po si Kuya Barbero TV. Syempre si Kuya Barbero TV po, hindi naman po ako nagde-defend kay Kalingap Mikoy, which is sabihin na natin na meron siyang pagkakamali. Pero sana ipaalam niya pa rin ito kay Kalingap Rob at kay Kuya Val na para bang informality way lang. Kumbaga, malaman lang rin sa social media or sa vlog niya na nakapagpaalam siya. Kahit alam naman na nila Kalingap Rob o nila Kuya Val. Although, alam naman ito ni Kuya Val siguro at ni Kalingap Rob. So, siguro ang gagawin na lang niya is gumawa na lang siguro siya ng vlog for the way na malaman talaga ng ilan sa mga mabababaw na talagang nakapagpaalam na rin siya. At tiyak naman ito guys, mauunawaan ito ni Kalingap Rob at mauunawaan din ito ni Kuya Val dahil alam naman natin na napakabait ng mag-ama na ito at wala tayong masasabi tungkol sa kabaitan ng mag-ama na ito. Kung sa kabaitan is nasa kanila na yon, wala na tayong wala na tayong maibubuga pagdating sa kabaitan ng dalawang mag-ama na ito, no? So yun nga guys, thank you so much
At magpapasalamat din po ako dun sa mga viewers natin na palaging nanonood kay Kuya Barbero TV. At gusto ko rin napasalamatan yung ating mga kaibigan, sila Sir Marciano TV 2.0. Isa rin po siya sa dahilan kung bakit nakapagbalik tayo din sa pagre-reaction. At thank you so much sa lahat ng nanonood kay Kuya Barbero TV, sa mga sumusuporta. Hiningin ko lang rin po yung inyong support na paki-subscribe din po ng ating YouTube channel. At syempre, thank you and so much and bye-bye.